Yan, welcome na naman po sa Bentech. So nung nakaraan nag-layout tayo ng ng spoof ng may pakita ko. May part 1 and part 2. Yung 3D na layout na pang mugs. So kasi yung version ng Photoshop na yon CS4. So medyo limited lang din kasi yung mga 3D effects sa mas lumang version na kasi yun eh. So yung in-plate or yung 3D na pang mug usually sa sa Illustrator ginagawa kasi meron siyang yung 3D effects niya, meron siyang in-plate effects. Yan, may in-plate effects yung sa Illustrator. So ito yung video natin nung nakaraan, yan yung part 1 and part 2. Ito yun, yung may red horse. Yan yung mag-aral, wag asa sa template. So ito naka-open na yung Illustrator. Click natin yung more preset. Ilagay na natin yung ayan, yung width gawin ko ng 8 inches. Yan. Then hindi ko 300, medium lang kasi hindi ganun kataas yung specs ng computer ko. So yung minimum requirements para tumakbo yung Illustrator na to 8 GB yung RAM. So mas maganda kung higher. So i-create tayo ng kumbaga canvas. Yan, medyo delay So dun sa Photoshop, para mas madaling mag-trace, yan, nag-save na ako dito nung pinaghiwalay ko na yung yung red tsaka yung yellow background. So gagawin ko dyan, i-drag and drop ko na lang dun sa Illustrator. So, medyo mabagal na yung PC ko. Pag mabilis naman to kasi bago lang to, kaya lang mataas talaga yung specs nitong Illustrator na to. So version 2022 to, lalo na kung 2023 o 2024 kung meron ng 24. So drag and drop, kumbaga drag and drop, lumang na yon, kumbaga lumang knowledge na yon. Drag and drop, matagal lang ginagamit yan. So kailangan, kung di pa kayo marunong nun, practice nyo, yung i-hold nyo lang yung yung item, etong image, tapos hindi nyo bibitawan, left click, tapos tsaka nyo bibitawan dito. Yan. So hindi nyo makikita kasi malaki yung image. So control minus, zoom out. Then mamaya ko na i-resize, ilalagay ko lang sa gilid, na doble na. Nilagay ko lang sa gilid. Then ito namang yellow, yan. So bibilisan ko na lang. So i-resize ko, control minus para ma-zoom out. Then select ko lahat. Yan. Lilitan ko lang. Then control plus para mag-zoom in. Then yan. Pinipress ko yung shift para proportion pa rin dito sa keyboard. Yan. Maliit lang. Yan. Then ito, lalagyan ko ng effects. Una kong lalagyan tong red. So press ko lang tong space bar para yan, dadaling ko dito sa Tapos zoom in natin, control plus. Then punta tayong window. Tapos punta tayo ng trace, image trace, yan. So magkakaroon dito ng dialog box. Then i-default na lang natin yan. I-explore nyo na lang po yan. Tapos dito sa modes, gawin natin color. Yan. Then preview muna natin. Yan. So depende yan sa bilis ng computer nyo. Pagka mabilis yung computer, mas mabilis din tong rendering.
Yan, antayin natin. So basic lang tong itinuturo ko hindi po tayo ganun kagaling o sobrang professional sa paggamit ng Adobe Illustrator. So yan, na-trace na natin. So ang gagawin dyan susunod, punta tayong object, expand, tapos yan, check nyo lang yung object tsaka fill, okay. Then punta tayo uling object dun sa taas, tapos ungroup. Yan. So click pa natin uli yung ungroup para matanggal natin yung background. So naalis na yung background, press delete sa keyboard, alisin natin lahat. Yan. Yan. O kaya ganito na lang. Hindi, mawawala sa align. Yan. Alisin ko na lang isa-isa. So yan, natanggal na lahat. Then select all. Yan, punta tayong object, then group natin para sama-sama sila uli. Then yung kulay yellow naman, so ilagay na natin to dito, yung yellow naman. Then punta tayo dito sa default na lang natin yan, tapos colored. Ayan, preview, tingnan natin kung ayan, naka PNG po yung file na yan yung kanina, yung kulay yellow, then yung kulay yellow ngayon, tsaka yung kulay red. Sinave ko na yan sa Photoshop. Kung sanay kayo sa Photoshop, gawa kayo ng ano doon, ng layout, tas trace nyo na lang dito sa Illustrator, kasi mahirap din pag-aralan to, yung mga tracing. Pero kung aaraw-arawin yan, makakabisado nyo yung paggamit nitong tools. So na trace na, punta tayo uli ng expand. Yan, okay. Naka-check lang yon yung kanina. Then punta tayo dito sa ungroup. Then ungroup pa uli. Tanggalin na natin yung background. Yan. So natanggal na yung background. Ilagay ko sa gitna to. Alisin ko muna tong trace. Lagay ko to dito. Ayan. Eto na ngayon yung function ng Illustrator na madaling mag 3D, mag-inflate, yung parang lobo yung yung kanyang effects. So ito munang kulay red, punta ako dito sa effects. Ito sa ibang Photoshop wala yung ganitong tool, at makikita mo lang 3D, walang 3D and materials. So makikita mo lang doon mga siguro 3 lang. Wala siyang inflate. Pinili ko yung inflate. Yan. Yan. Nag-inflate siya agad. So control say ko muna uli. So highlight, click nyo yung inflate, kusa na siyang mag-i-inflate. Kumbaga, kusa na siyang magti-3D. Yan. Yan o. Pwede mong bago-baguhin tong na to. Explore nyo na lang. Then, ganun din yung gagawin nyo dito. Highlight, then click inflate. Yan, kusa na siya mag-inflate. So, makikita nyo rito mga ka-printing, medyo grainy. Yan o. Yan, para hindi siya maging grainy. Yan, highlight nyo lang, click render as vector, tapos click render. Mas magiging smooth siya. Yan. So mga ka-printing, mas smooth na siya. Yan. Then naka-group to. Yan, lakayan natin ng konti. Yan. So ito lalagay natin sa front, ito sa back. So right click lang sa mouse, right click sa mouse, then right click sa mouse, arrange, click nyo itong arrange, choose nyo itong arrange, then send back.
Yan. So yan, buo na yung ating ano. So kanina tinatry ko na to kanina pa, medyo naghahang na yung ano ko, yung computer ko. So nasisimplihan ko na lang, maglalagay na lang ako dito ng text para hindi na rin tayo mapatagal. ABC na lang lalagay ko. ABC, ABC, then nakaselect siya, nakaselect para mabago ko yung, so lakihan ko muna, no? So pag ganito, ayan lang, oh. Press ko yung shift, nakaklik doon, no? Sa taas. Kailangan may ganyan na may mga dot dot. Yan. Yan. Then punta ako properties dito sa kanan. Properties, tapos palitan ko ng font na mas mataba. Copper black na lang. So mag-explore na lang kayo mga ka-printing. Then punta tayo ulit dun sa implate. Yan, implate. Para magkaroon ng effects. Yan. Yan, kung sana siyang nag-effects. So yung mga effects na yan, nababago yan dito sa lightning. Yan, pwede nyong adjust yan. So magpili na lang ako sa dyan. Bahala na kayo mag-adjust kasi baka maghang pa tong computer. Close ko na to. Then nilagay ko rito. Ayan. Yan. So ang dali lang i-3D. So punta natin sa gitna. Then i-group na natin to. Pwede nyo nang palit-palitan yan. So pwede nyo pang lagyan ng shadow yan. Kaya lang medyo ano na tong computer ko, bumabagal na. So pwede nyo pag-combine kung marunong kayo sa Photoshop, marunong kayo sa Illustrator. Mas marami pa kayong magagawa na effects. Group. So ginroup ko na. So maglalagay din ako dito ng background para maging implate din yung background. So kukulayan ko ng, nawala yung ano kasi nasa likod. Kukulayan ko lang siya ng medyo dirty white. Ayan. Then click ulit dito, tapos right click, arrange ko, lagay ko sa back. Ayan. Then punta ko ulit dun sa effects, 3D and materials, then implate. Click ko dito yung parang balloon. Yan. Then punta ako dito sa render with ray tracing. Yan. Wala nga. Nali ata ako. Render as vector. Just render. Ayan. Yun, nagano na. Kasi naghang na yan ako eh. So naghang na yung ano ko. Kumbaga kinulang na yung sa RAM eh. So yun lang mga ka-printing, hindi na tayo makatuloy kasi mabagal tong ano ko eh. Nasubukan natin uli. Baka ano. Ayan. Nawala yung ano kanina. So ulitan ko na lang siguro yung pag ano, tsaka ko na lang lakihan. So lalagyan ko ng background. Kulayan ko lang ng yung medyo dirty white ng konti. Then sa effect, na naghang na, hindi na kaya. Putulin ko na kaya rito. Hindi na kaya ng computer. Template. Yan, try natin. So render as vector, render. Yun, nawala na yung grainy. Close.
So ito i-adjust, pwedeng i-adjust tong mga lightning na yan, yung shadow na yan. So hindi ko na i-adjust kasi baka maghang pa tong ano ko. So ilagay ko na sa ano to. Medyo delay na nga eh. ABC lang nilagay ko dyan. Pero bahala na kayo dyan kung ano yung yan, may function yan na kaya mayroong parang circle na yan para ma-rotate niya. Kung maganda specs ng computer nyo, smooth lang yung pagre-render. Tsaka pag ayan, medyo delay na. Group ko. Ayan. Tapos ito, lagay ko sa back. Ayan. Arrange send to back. Ayan. Ayun. Bagal na. Yan. To simple lang to ha. Mapapaganda nyo pa to. Ang hirap kasi pag ganitong mabagal yung PC. Yan. Nag-duplicate ako ng isa. Ilalagay ko siya dito. Yan. Delay na. May ruler din ang Illustrator. Yan. Para alam nyo kung pantay. So hanggang dito na lang mga ka-printing, no. Medyo ano eh. Ito pala, nag-save na ako kanina. Nakagawa ako kanina. Ito, nagahang na kasi itong ano ko. Ito yung sinave ko kanina. Ayan. So, kung maganda yan, specs ng computer nyo, maano nyo pa yun. Magagalaw nyo pa yung mga settings ng effect para mas maging maganda pa yung gawa nyo. So, itong tinuro ko, basic lang to. Kumbaga, mayroon kayong idea. Yan. Close na natin to. Yan. Red Horse Implate 2. Sarap sana nitong ano, kung mataas ang ano. Sarap pag-aralan. Kasi dati pinag-aralan ko to, medyo mabagal yung computer ko. Nakakatamad na eh. Nagsisave ka, mawawala. Kasi kulang na siya sa RAM eh. Kaya nga yung CS ko, CS4 lang eh. So yan lang, tatagal yung video natin. Hindi ko na anuhin to. Hindi ko na patatagalin yung ating video. Hanggang sa muli, maraming salamat.